kasi kapiling ko kayo. Okay? As we read verses 1 to 5. This is the Word of God in Philippians chapter 2, verse 1 to 5. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Everybody say, one accord. One accord. One mind. One mind. Okay? Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but a lowliness of mind. Let each esteem others better than himself. Verse 4, let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Bow down your head and let us pray. Let us ask God for His anointing and His strength. Okay? And to open our ears so that we can digest all His words. The knowledge and understanding will be poured out. Pastor, please, lead us. Dakilang Diyos, Ama naming banal, purihin ka, makapangyarihan ka. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ay nasa aming kalagitnaan, Panginoon. We expect miracles, we expect deliverance today, O God, with your powerful words. Anoint mo your servant, O God, hallelujah. Use him mightily, O God, yet humbly before your presence. Ang lahat ng tatanggap ng mga salita mo sa umagang ito, hallelujah, ay palayain mo, Diyos Ama, sa lahat ng mga nakagapos ng problema, Lord God, hallelujah, sa lahat, Panginoong Isus, na mga tanikala na meron kami sa umagang ito, palayain mo kami, O Diyos Ama, at ang mga salita mo sa umagang ito ay bigyan mo ng kapangyarihan to convict us once again your words. With your anointing, speak boldly, O God, with power, with anointing, with deliverance. Today, O God, hallelujah, palakasin mo ang lahat ng mga nanghihirap ng alulupaypay, Panginoon. Palitan mo ng pag-asa at kapangyarihan, O God. Bago kami liliban sa lugar na ito, dala at dala na namin, Panginoon, at baon-baon namin ang mga pangako at salita mo sa umagang ito. Help us, Lord God, to nourish your word. In Jesus' name, mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Bago tayo makaupo, yung title please. The Kingdom Attitude. So I will be speaking of attitude. You can have your seat now, please. Okay? What do we mean by attitude? Attitude is the way of thinking and feeling. Okay? Kung paano ka mag-isip at paano mo ito tinatanggap ng ayon sa iyong kalooban. As I've said, attitude reflects your behavior. In any circumstances, in any events of your life, 24/7. Amen. It always concerns your attitude. And everything that you say, everything that the five senses, okay, ang nakapaloob palagi dito ay yung ating attitude. I'll be speaking of the kingdom attitude. Amen. Okay? Say amen? Amen. Now, this message was drafted as a result of listening to the Word of God
which was exhorted by Pastor Rosel, okay, during the Section 5 meeting. Kumunod ang kilay mo, no? Kasi, ang exhortation niya, yung tungkol sa kalagayan ng pastor. Burnout. Okay? Problems. Financial. Pero, mga kapatid, yung mga trials, problema, kung hindi tama ang ating attitude, magre-resort na ito sa kapahamakan. Amen? Amen. Sa pagsubok, mga kapatid, sabi ko nga kung minsan pag ako'y lumuluhod, hindi ko alam kung bakit parang binagsak na ng Panginoon sa akin ang lahat ng problema. Okay? Namatay ang misis ko nung pandemic. Okay? Tinamaan nito, hindi ko alam kung sciatica ito. Andiyan yata si Doktora Sharon. Andiyan ba? Oo. Pero natawa ako, Doktora. Nasaan si Doktora? Oo. Kasi, nung buhay pa si Mama, magdikdik akong kunti, Okay. Kasi, ang Word of God should affect your life. Okay? Kuan, Ma'am, Doktora, kaibigan ko si Dr. Ang kasama. Si Dr. Ang, doktor ng ENT, eye, ear, nose, and throat. Itong si Mama, mayroon daw yung parang bukol dito. Sabi niya kay Dr. Ang, Dok, ano kayang gamot dito na na para maalis? Sabi ni Dr. Ang, Nanay, doktor ako ng mata, ilong, hindi po daliri. Panay kalabit ko kay Mama. Sabi ko, banat ka na kasi ng banat Natawa ako. Praise God. Say, praise the Lord. Praise the Lord. Okay. I will continue. Kasi bigla na lang pumapasok sa isip ko. Okay. Parang gusto kong gayahin si Pastor Joshua, pero hindi mo magaya, nag-iisa ang Pastor Joshua. Oo. Okay? Now, I will continue. Kasi, habang nag-i-exhort kasi, nandun ako sa gilid, di ba? Kayo ko ako. Ang ugali ko kasi pagka nag-worship, nag-praise, nung kabataan ko, talaga lundag. Hindi na ako makalundag. Gawa nga nito. Limited ang mobility ko. So, ang ginagawa ko, pumipikit ako sa pamamagitan ng kaisipan. Okay? If you will understand John 4:24 or John 4:23, God is looking for a true worshiper. Ang true worshiper, hindi yung lundag-lundag lang at sigaw-sigaw. No. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Pag spirit, hindi mo nakikita. So it opposed to physical things and material things. Tama? Hello? Yes! So, nag-meditate ako siya. So I can see the attitude of many pastors. Pag hindi nakayanan ng problema, I know it. Kasi almost po na rin ako sa ministry. 25 years na nagpapastor. Kaya nga gusto ko nang mag-retire. Okay? Na hindi ko sabihing pagod. Pero paminsan kasi, ang hirap talaga, Pastor William. Kaya sabi ko kay Pastor Joshua noon, Pastor, ayaw ko magpastor. Mag-evangelist na lang ako kung gusto mong pumasok ako sa ministry. Sabi niya, hindi. Magpastor ka. Ay, siyempre, marunong tayong sumunod. Okay? Sunod. Kaya nga nung pioneering ako dito sa Tunasan, lakad kami ni Pastor sa playa. Sa likod ko siya, tawa ng tawa. Sabi ko, anong kinatawanan mo? At sinong kinatawanan mo? Sabi niya, ikaw. Sabi ko, bakit mo ako tinatawanan?
Sabi niya, Coronel, naglalakad dito, naghanap ng kaluluwa. Sabi ko, Pastor ako. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Ayaw ko nga umalis sa munti eh. Sabi niya, hindi, alis ka na. Wala akong magawa. Sabi niya, sige. Kung wala ka rin, kasi mayroong mga mahigit 15 na baptize ko dyan sa Tunasan. Okay? Lumipat ako sa Bikutan. Sabi niya, ipadala ko si Sister Caroline at saka si Brother Ness. Nasa 6 feet below the ground na sila. Hopefully na sa langit sana. Okay. Pati nga ito, binigay na sa akin ni Pastor Joshua eh. Si Russell, nagsimba na ito eh. Dalawa eh. Kayong dalawa ni Joe. Naalala mo? Oh. Pero sabi niya, Pastor Dan, bawiin ko si Brother Russell at saka si Joe. Kailangan ko sila. Ang naiwan sa akin, mga bata. Pina-attend ko sa youth conference sa Olongapo. Tinawanan ako ng mga pastor. Tawa na tawa si Pastor Joshua kasi yung mga young people ko, mga bubuwit. Maliliit. Okay? Pero nagpatuloy ako. Patuloy. Yung mga nanay, tatay ng mga bubuwit na yon, na-convert. Convert. Kaya nga lamang, sabi ko sa inyo, hindi lahat ng oras, okay, malakas tayo. Minsan, kung hindi natin panghawakan ng salita ng Diyos, aalis tayo sa kalinga ng Diyos. Pero sabi ko nga sa inyo, magtiwala tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo. Wala iba tayong pag-asa, kundi ang Diyos. I know it because I have my experience with Him. May karanasan ako sa Kanya. I can even shout to the world that God is the greatest. That God is all-powerful. Magtiwala lang tayo. Paminsan kasi may agam-agam tayo, yung tinatawag na wavering faith. Ano kaya? Uulan o hindi? Uulan o hindi? Kumuha ka ng bulaklak ng at pitas-pitasin kung uulan o hindi. Palakpak sa Panginoon, mga kapatid. So, habang ako'y nakikinig sa exhortation, ito na. It resulted to the drafting of this message. And also, I was able to read the message of General Superintendent, Reverend Cesar Pistaño. It corroborated the message that you have imparted during our meeting. Salamat sa Diyos. Yung rima dumating. Okay? What is the essence of that exhortation? Okay? Because I was greatly moved, mga kapatid. The essence that we, as believers of God, should have the right attitude. The attitude that heaven loves, but hell hates. Yung klaseng attitude, pag-uugali, mga kapatid, na kinakagalak ng sangkalangitan at isinusumpa naman ng impyerno. Hello? Are you following me? Yes. Very good. Okay? So, loving and doing what God loves will surely agitate hell. Okay? Ito yung sinasabi ko palagi. Ituwid natin ang dapat ituwid bago ang mga paa natin ay tumuwid. Nakuha nyo? Ha? Kasi pagbalot to dyan, wala na. Hindi mo na maitawid yan. So, take always that opportunity of your life every second, every minute, every hour, 24/7. Serve God faithfully, mga kapatid. Maintain
religion. Okay? It's not the UPC. Hindi pinako ang UPC doon sa Kalbaryo. Ang ipinako si Kristo. I'm not against with the UPC. Nagpapasalamat ako. Why? Ito ang natagpuan ko na may tamang aral. The right doctrine. Hallelujah. Kasi naniniwala ako noon sa sa Trinity. Just wondering. Pero nung binuksan ng Diyos ang ating mata, salamat sa Diyos. Isang marumi, isang makasalanan, isang uod sa harapan ng Diyos. Ginawa niyang ginto. Lahat kayo, lahat tayo, ginto sa harapan ng Diyos. Hindi na kailangan magmimina ka pa sa bundok. Ang ginto, pastor, nandito sa loob ng church. That's why, pag kasi pag nagpasting kami noon ni Pastor Joshua, 15 days doon sa Amadeo. Dalawa kami. Pero masaya kami. Kaya lang, ang kasama sa panalangin namin, sana, Panginoon, pagpalain mo ang mga kapatiran. Bakit? Pag pinagpala kayo, sigurado, pagpapalain ng pastor. Amen? Hello? So, itong bagay na ito, mga kapatid, ay inahalimbawa po ng sinasabi nating kingdom attitude na kung saan matatagpuan natin sa Book of Matthew, chapter 5, to which we call it the Beatitudes. Hello? Huh? Which can be summarized by humility, submission, and righteousness. Pagpapakumbaba, pagpapasakop, hello? At katwiran. Katwiran ng Diyos. Which is summarized in Romans chapter 12. No? Tama ba ako? Chapter 14, verse 17. Anong sabi ng Roma 14:17? For the kingdom of God is not meat and drink, but joy, peace, and righteousness in the Holy Spirit. Okay? Kaya nga hindi mo pwedeng pagmalaki ang sarili mong katwiran. Katwiran ng Diyos ang dapat mangibabaw sa iyo. Amen. Para ano? Para may kagalakan, may kapayapaan. Okay? Say amen. Praise God. Nang ibig sabihin nito, the kingdom of God does not consist of external things like food and material things. Now, gusto ko rin ipaunawa sa inyo. Huwag niyong akapin ang sistema ng mundo. Huwag niyong akapin. Wala kayong pag-asa dyan. Why? Lahat ng bagay na nakikita nyo, pansamantala. Pati ang hawak-hawak itong katawan na ito. All things that are seen by the naked eye are all temporal in nature, but all the things that are not seen are all eternal. That is why God is seeking for the true worshiper. Amen. Because God is a spirit. We call that faith. Say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nga, pag sinabi natin righteousness, it should be righteousness in action at saka thought. Okay? Pag sinabi natin kapayapaan, it seeks harmony. Yung pagkakasundo-sundo. Then pagka nag-faction by faction yan, kay Apollo kami, kay Pablo kami, hindi po pwede, hindi lalago ang church. Yes. At saka may dagdag ko mga kapatid. Marami ang nakakalimot. Okay? Yung topic kanina sa Sunday School, habang ako'y nakikinig, be reminded that the church is the center of all studies, biblical studies regarding your spiritual life. Matter of fact, it does not limit to spiritual life. It also concern your family life. Dito mo matutunan lahat. This is the complete book, mga kapatid. Kahit mathematics, matagpuan mo dito. Amen. Amen. Do not rely on your
knowledge. Okay? Pagka ang kaalaman, hindi mo ginamit sa sarili mo at sa iba, hindi yan karunungan. Say amen. Now, try to realize this. Try to understand this. Hindi madali pumunta sa langit. Hindi dahil nandiyan ka nakaupo. Ha? Palundag-lundag, pasigaw-sigaw. Ha? Pero kung yung attitude mo hindi tama, Panginoon, nangaral kami ng iyong mga salita. Panginoon, nagpagaling kami ng mga may sakit. Ano sabi ng Panginoon? Lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo kilala. Kayong gumagawa ng katampalasanan. So see to it. Okay? Lahat tayo, we will give account pagharap sa atin sa Panginoon. Magsilbi ka sa Panginoon o hindi, maglingkod ka sa Kanya o hindi, maniwala ka o hindi sa Diyos, ang lahat ng salita ng Diyos, ng Panginoon dito na nakasulat, mangyayari. Why I give you the assurance na mangyayari? Because God is not a liar. Hindi sinungaling ang Diyos na pinaglilingkuran mo at pinaglilingkuran ko. Amen. God is a merciful God. God is a forgiving God. God is a God of love. Amen. There is no hope outside. It's only God that we have that complete hope. The living hope. Alam niyo mga kapatid, nung na-COVID kami, muntik kami almost 100 bottles ng oxygen. To the extent, kaya nga nawala yung ribbon, nawala yung urban na sasakyan. Kasi kailangan ng ganyan. Okay? Kailangan namin ng oxygen. Si Mama, ang laki ng sisik ko. Kaya hanggang ngayon, di ako makamove on. Pero, because of the word of God, I have to pursue. Okay? Diyan namatay sa RITN. Kaya nga nung makita ko na dala-dala ni Jojo yung urn, gusto kong tanggalin lahat ng dextrose dito, pati yung oxygen ko. Maniwala kayo mga kapatid, dahil sa stress, hindi ko na kaya ba? Imagine, sunod-sunod. Namatay ang misis ko. Nag-backslide yung anak ko. Pastor. Financially, sabi ko, tapusin ko na ang lahat para matapos na ang consumption ko. Okay? Pumasok ako sa banyo. Dala-dala kong 45 ko. Kinasa ko yan. Ginanyan ko sa ano ko. Okay? Pero, pagka, tawag dito, alaga ka ng salita ng Diyos. Mananaig ang salita ng Diyos. Doon sa banyo mismo, lumuod ako. Ang kaharap ko iniduro. Pero lumuod ako. Panginoon, I'm very sorry. Nakalimutan kita. Ang naalala ko yung pansarili ko. Nakalimutan ko ang yung patuloy. It's only God that we have that living hope. Kaya nga mga kapatid, every Sunday school, every Bible study, every conference, every meeting, every seminar, attend kayo. Ito ang magbibigay ng kalakasan sa inyo. Amen. Huwag yung, dahil pastor ka na. Pastor William, tanda mo itong sabihin ko sa iyo, talin mo itong kabato. Pagka may seminar doon ka sa harapan, anak. Yes. Makinig ka. Hindi yung pastor nandun sa labas. Sabi ni Pablo, akala mo marunong, yung pala walang alam. Do not be a hypocrite. Galit na galit ang Diyos sa hypocrite. Amen? Magpakatotoo tayo mga kapatid. That should be the right attitude. Do not presume that you know all, when in fact you know nothing. Hello?
Pastor ka pa naman, tapos pag mangaral ka alam nyo, yung batingaw, lakas ng kalimbang yan Tama? Silipin mo sa loob. Walang laman. Nakuha nyo ang ibig kong sabihin? Palakpak sa Panginoon. No, ito na to kung hanggang saan ako magtapos kasi nasa first speech pa lang ako. Mga bisita, kaya niyong tumanggal hanggang alas 5 ng hapon. Minsan ayaw ko ng salitang bisita Baka magkamali yung dila natin Ang Tagalog niyan, panauhin. Kaya mga imis nag-iimsi. Kasi doon, pinupurik ko kagad Kasi pag bisita, mamaya nagkamali-twist yung dila mo, anong lalabas? Bisita. Kaya panauhin. Oo. Si Amen. Okay, so, yaong mga nakakaunawa, yung nang tinatawag na spiritual realities ng kingdom attitude, mga kapatid, you will not choose the brief joy of satisfying your selfish desire over the spiritual joy of putting aside the desire for the sake of others. Kung maunawaan mo lang. Kaya nga pagka ako'y nangangaral, medyo matagal. Kasi hinimay-himay ko. Anong silbi? Sigaw ka ng sigaw. Amen! Amen! Yung pala hindi naintindihan. Walang kwenta ang pagtuturo, pangangaral pag hindi nyo naintindihan. Bakit? Hindi nyo ito maipamuhay. Amen! Ang salita ng Diyos, ipinapamuhay. Amen? Hindi hanggang dito lang. Hanggang dito. Lalabas dito. Kung minsan, saan lalabas? Dito. Hello? Tuwang-tuwa yung si Nini doon. Hindi ka. Nakikita kita na masayahin ka. Mayroong joy. Mayroon ka ng Holy Spirit. Tanggap mo na. Ito itong naka-pink. Hindi, itong bata-bata. Kaya nga Nini, tawag ko Ikaw hindi ka na Nini. Anak ka na. Palagpag sa Panginoon. Praise God. Okay. Pinalawig ni Apostol Pablo ang Romans 14:17. Sa verse 18, sabi niya, verse 18 anak, for he who serves Christ in these things, take note of that, is what? Acceptable to God and approved by men. Okay? So, verse 19, therefore, kaya nga, let us pursue the things which make for peace and the things by which one may edify another. Pag walang kapayapaan kahit sa tahanan ninyo, may kagalakan ba? Wala. Lahat kamukha ng gorilla. Alam niyo naman siguro mukha ng gorilla. Hindi ko kamukha yun, ha? Say amen. Okay, now, let us try to read the Beatitude. Matthew chapter 5 anak. From verse 3 to 12. Sasyan natin. So, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Jesus is talking spiritually, ha? Yeah. Okay? Verse 4. Sunod-sunod din na. Hanggang 12. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. So, do not isolate yourself. Okay? God is our comforter. Kaya sabi ng Panginoon, pinadala ko ang aking banal na espiritu para makomfort kayo. Sino bang walang problema dito? Akala nyo, pangiti-ngiti ako, pakangkaan ako rito, parang penguin kung maglakad. Yung problema ko, maniwala kayo. Para akong si Atlas.
Dala-dala ko yung... Pero ito, salita ng Diyos, pinagpala. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Okay? Sigurado dito ang mga membro ng, excuse me baka may membro ng Jehovah's Witness dito. Kasi sabi nila, pag nag-share sila dumadaan sa bahay, sila daw ang mamana ng lupa. Pumunta ka kay Apostol Pedro, anong sabi ni Pedro? Apostol Pedro, ang mundong ito, ang lupang ito, at ang kalangitan, gugunawin sa pabangitan ng apoy. Paano ka makaligtas? Manahin mo, kayo na lang. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Lagay mo kagad sa 7 kasi baka tanghali na gutom makita nila yung hungry. Gutumin yung tiyan ninyo dyan. Kung nasa isip niyo yung manok na sa Jollibee. Okay. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Okay? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Wow. Okay? Attitude. Without stain, without blemish, without wrinkle, walang kusot. So tingnan yung attitude nyo. Baka kusot-kusot na yan. Hello? Okay? Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. O kayong mga nanay, balik mo nga doon sa 9. 9. Peacemaker. Sa bahay, huwag kayong data ng data. Diba? Mga nanay, ingatan nyo pag si tatay ang nagdada. Kaya nga sabi ni tatay, my house, my rule. Kaya huwag ka na suwingi. Kailangan peacemaker. Para ano? Tawagin kang anak ng Diyos. Lahat ng nanay, siya amen. Very good. 10. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Now, yung persecution, mga kapatid, sabi ng Panginoon, huwag kayong gumanti. If you will read 2 Thessalonians chapter 1, verse 6, sabi doon, may karapatan ang Diyos. God has that righteousness para gantihan yung lahat ng mga kumukutya kaya nagtatawanan dahil sa pananampalataya mo sa Diyos. See? In flaming fire will I take vengeance against them who know not God. Kaya tayo kinukutya, hindi nila kilala ang Diyos. Amen? Nakalagay ba sa Biblia na yung Diyos ay ceramic? Ang Diyos ay bato? Ang Diyos ay kahoy? Na pagdating doon, anong nangyari sa Iloilo? Kaya sinara yung kanang simbahan ng Katoliko. Dinuraan nung vlogger yung tubig. Dinuraan. Gustong humingi nung vlogger doon sa pari. Arsobispo pa naman yun. Sabi niya, hindi. O kita mo pari, hindi marunong magpatawad. Hello? Anong sabi ng Diyos patungkol dyan sa mga nagkasala? Patawarin nyo. Okay? Dahil kung hindi nyo patawarin, kayo, hindi nyo ako nakikita, humingi kayo ng kapatawaran. Pero yung kapatid mo na nakikita mo, hindi mo mapatawad. Hello? Alisin, attitude yan, mga kapatid. Attitude yan. Say, praise the Lord. Praise the Lord. Now, 11. Blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. If we suffer because of Christ, we suffer with Christ. Verse 12, rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. Lahat ng pupunta sa langit, say amen! Kita-kita tayo, kita-kita-kits tayo doon. Sabi ni Joshua sa atin, sabi niya, Pastor, ba't ganyan ang suot mo? Bakit?
Nagbarong ka parang, sabi ko, pag nagbarong ako, lalo akong tatanda. Maganda ganito, Jeep Rocks ng konti. Matanda na nga tayo, pagpapatanda ka pa, wala na, kailangan, pati yung still bitang, samahan mo yung mga bata. Oo, para maging bata ka, pero mukhang wala ng pag-asa na. May tata ba? Praise God. Okay, now, I want to tell you that those beatitudes, mga kapatid, is composed of 3 elements. May 3 sangkap po itong 12 kingdom attitude, kung tawagin po natin, mga kapatid ko. Una, it is a pronouncement of blessing. Kasi lahat po ng simula niya, blessed, blessed, blessed. Take note ninyo, mga kapatid. Okay? Pangalawa, mga kapatid ko, no? Yung second element does not describe the different groups of people, but it presents a composite picture of kind of person who will inherit Christ's kingdom. Kaya dito, hindi yung isang grupo lang, kundi iba-iba tayong lahi, iba-iba tayong tribo. Malay ko ba na magtagpo-tagpo tayo rito? Sinong nakakalam? Ang Diyos. Why? Yung plano ng Diyos, the plan of salvation, number 1 is for knowledge. Alam niya kagad kung sinong tatawagin niya. Pero ingat kayo, many are called, but few are chosen. Okay? And that will depend on your attitude. With your relation with God. Say amen. Ha? Pangatlo, the third element is we are looking forward kung ano ang nandoon sa kaharian ng Diyos. Kinantayan kanina ni Sister Abby. No more tears. No more sickness. No more, ano pa? No more bills. No more pain. Mahalaga doon kasi yung wala nang babayaran eh. No more bills. Diba? Wala maningil ng kuryente sa'yo. Okay? Ng tubig. No more death. Okay? Kaya sabi ni Apostol Pablo, but for me to live is Christ, but to die is gain, which is far more bitter. Take note of that word, which is far more bitter. Mas higit pa na maganda o mabuti pag nandun ka sa piling ng Diyos kisa nandito ka sa piling ng mga taga-sanlibutan. Say amen? Amen. Palakpak sa Panginoon. In Matthew chapter 5 verse 3, balik mo nga anak. Okay? As we can say, no? It is the idea of God blessing the humble and resisting the proud. So ang emphasis dito, yung pagpapakumbaba. Lahat ng mayabang dito, taas ang kamay. Ay, mayabang kayo? Oh, alisin nyo na yan. Alisin nyo na yan. Ay, pagkakataon. Paglabas nyo ng pintuan na yan, alis ka. Kayabangan sa buhay ko. Alis ka. Magayuno ka. 15 days para maalis yan. Amen. Ha? In James chapter 4 verse 6, Santiago 4:6, but He gives more grace. Okay? More grace. Therefore, He says, God resists the proud, but gives grace to the humble. See, mas maganda yung mapagpakumbaba. Okay? Eh kung naabutan ninyo yung mga bago dito, si Pastor Joshua. Kaya nga sabi ko rito, sana anak, learn the legacy of your father. Kung nag-uusap kami kahapon. Why? Hindi ko tinatas si Pastor Joshua. Pero kung naabutan ninyo siya, isusubo na lang niya. Ibibigay pa siya sa iyo. See? Tunay na pastor ng tupa. Okay? Kasi sa isang church, may tupa, may kambing. Hopefully, walang kambing dito.
Mukhang kambing mayroon. Baka may matisod dyan, ha? Hoy! Alisin mo na yung tisod-tisod. Kasi sayang mo hindi. Magharap mo sa salamin. Kulang na lang sungay para magbuka kang kambing. Pagpakumbaba ka, mukha nga akong kambing. Pero lang naman ang attitude eh. Di ba? Amen! Okay? So, kapatid ko, ito po yung ipinangaral, ipinahayag ni Apostol Pablo, okay, na sa pagpapakumbaba, kailangan natin. Bakit? Ang kadalasan na labanan ay hindi po sa labas, kundi sa loob. Hello? Ha? The battle is not outside, it's not external, but internal. Na kung ano ang resulta, sisira sa unity of the church. Masisira ang pagkakaisa-isa. Okay? Kaya kung minsan talaga, medyo kasi, hindi na nga ako nangangaral, nagsusupervise na ako sa pagtuturo sa Sunday school. Pero kailangan natin ng katulad ng isang Minister Russell. Katulad natin ng isang Pastor Judah. Okay? Matatapang mangaral. Diba? Si Pastor William, siguruhin mo na huwag kang palamya-lamya doon. Oh, pagdating mo doon, unang preaching mo, birahin mo kagad. Tawanan kayo, ano bang sabi? Ano mga kasabihan? First impression well? Last. Eh pag nakita ka na, kapatid, wala, hindi ka nila paniwalaan. Pero pag sinabi, ganito! Ganito. Pag pula, pula. Pag puti, puti. Hiwalay mo lang pag naglalabag ka. Amen! Woo! Palagpak mo na sa Panginoon. Are you still there? Okay. So what I am emphasizing, through humility, we have that unity of the church. Pag may pagpapakumbaba, may pagkakaisa. Okay? So, this was illustrated in Philippians chapter 2, verse 3 and 4. Okay? Anong sabi niya? Philippians na. Verses 3 and 4. Tingnan nyo ito. Oh, pati itong mga kapwa ko manggagawa. Pantayan ninyo. Okay? Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. In verse 4, tayo, para may matutunan kayo ngayon. Kasi I do not know kung masundan pa ang ng pagbalik ko rito, paragay ko, hindi na. Okay? Oo, sabi ko, amoy lupa na nga ako eh. Nagantay na lang ako, I'm not afraid of death. Sabi nga ni Pablo, which is far more bitter. I am ready. Okay? Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Saints of Muntinlupa, mga banal ng Muntinlupa Church, as I stand here at the back of the pulpit, habang ako'y nakatayo rito, nangangaral ng salita ng Diyos, I speak not because of money or fame. I speak not because of glory. But I speak to help people, to help you, and values, and hopefully touch your life. Sana sa pangangaral na ito, tawanan tayo ng tawanan mula kanina, pero sana yung bawat nakikinig mo sa puso niyo at pamuhay, maapektahan ang buhay ninyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay? Say praise the Lord. Praise the Lord. At ang pinaka-example po ng pagpapakumbaba, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Imagine, sabi niya, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Now, do not misinterpret it. It is a figurative statement.
Okay? That's why dalawa ang nature ng ating Panginoon Jesucristo. Humanity and divinity. Ang hinbad lang niya is the privilege of being God. Okay? Kaya nga nung hinamon siya, kung tunay kang Diyos, tunay kang hari, ba't di mo iligtas sarili mo? Okay? Hanggang sa uli, nagpasakop siya. Nagpakumbaba siya. Alang-alang kanino? Sa kanya? No. Sa iyo at sa kanya. Intindihin natin mabuti yan, mga kapatid. Intindihin natin mabuti. Okay? So, as I've said, what I am straying here is the unity of Spirit between us Christians. We should be in one accord, one mind, meaning we should have a togetherness of soul. Tayo rin ang magkakasama pagdating sa karya ng Diyos. Maliban na lang kung yung hindi mo baguhin ang attitude mo, kung may masama ka pang attitude. Okay? Say amen? Amen. Now, kaya nga, let me be clear, no? And correct any misunderstanding that may arise, no? About some preaching out of their selfish motive, as stated in verse 3. Balik mo sa verse 3, anak. Okay? So, baka may nag-iisip. One might think that we preachers are doing as if condoning for self-ambition. Okay? Pag nangaral kami tungkol sa tithes, hindi para kami magpayaman. Okay? Kundi pa, hindi pwedeng yung kung ano lang, ano dyan, maganda, yung gusto nyo, yung ayaw nyo, hindi pangaral, hindi pwede yun. Pumunta kayo sa mga Trinitarian, doon, kung anong gusto nyo. Susundin ng pastor. Bakit? Takot mawalan ng membro. Dito hindi. Ang pastor, hindi niya kayo membro. Okay? We are one body. Membro tayo ng ating Panginoon. Ng kanyang kaharian, hindi ng tao. Amen? Pero dapat magpasakop kayo sa pastor. Bakit? Siyang binigyan, I will give you a pastor according to my heart, sabi ng Panginoon. Okay? Kaya respetuhin ninyo ang pastor nyo. Pag sinabi niya ganito, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Attitude. Okay? Pag upo, Panginoon, upo, Panginoon, upo, Panginoon. Pagdating ng panahon, pag tinakda ng Diyos, makikita mo na sa langit ka. Pero pag sinabi mo, para kang bubuyog, na naghahanap ng bulaklak, kalimutan mo ang langit. Si amen? Hindi naman bakal-bakal minchi, no? Ha? Si amen? Are you still there? Tayong lahat, including the pastor, we should have an honest evaluation of our nature. Okay? Kailangan ma-examine din natin ang sarili natin. Tingnan na, alam mo, ang Biblia, inihalin tulad dito din sa isang salamin. Pag humarap ka sa salamin, makita mo mukha mo. Pag ito ang hinarap mo at nagbasa mo, ang makikita mo, kaluluwa mo. Okay? At maawa ka sa kaluluwang yan, pagka ang nabasa mo dito, saliwa sa attitude mo. Sa ginagawa mo. Hello? Ha? So, as I've said, yung self-interest, money, pera o kasikatan, it is not our motivation. For me, now I do not know. They have their own, covenant with God. I have my covenant with God. Okay? May karanasan ako sa Kanya. Kaya nga sabi ko, palagi nila akong inaano, Pastor, ba't di ka pa magpahinga? Okay? Para kang penguin na kung maglakad. Uy, kahit tawanan nila ako. Okay? Basta malaga, yung kalooban ng Diyos, nagagampanan ka. Yun ang sinasabi ni Pastor William kanina. Hindi ka dapat matakot. Basta nagagampan
gampanan mo kung ano ang layunin ng Diyos sa iyo. Yung kanyang salubin. Yun ang mahalaga, mga kapatid. Now remember, ito itatak natin, mga kapatid. Alipin lang tayo kung tutuusin. May Panginoon tayo na dapat nating tayo magpasakop. Amen! Hindi yung sarili mong katwiran ang nasusunod. Amen? Pag nagtampo, may sariling katwiran, i-justify pa. Tapos, lilipat pa ng ibang church. Pangatlo na, Sister Minta. Sanay naman sa akin yan. Okay. Praise God. Kaya nasabi ko, huwag mo na ulitin, ha? Now, mga kapatid ko, be reminded that we are privileged to be chosen by God. Now, in John chapter 15, verse 16, sabi niya, you did not choose me. I have chosen you. See? Dahil kung pinili lahat ng isiksikan tayo rito. Diba? Pero hindi. Now, bukod sa pinili tayo, tinawag tayo ng Panginoon, ingat kayo, dahil sasalain pa yan. Kaya may trials. So yung trials na yan, depende ngayon sa attitude mo. Because your attitude will identify your personality. Kasi lalabas yan ang behavior mo eh. Hello? This is the reality of life. Kailangan po natin unawain, mga kapatid. Say amen. Remember this. Right thinking produces right action. Pag nagsimula ka sa mali, ang katatapusan mo ay ano? Mali. Pag nagsimula ka sa tama, katatapusan mo ay tama. Paano yan, Pastor? Nagsimula ako sa pananampalataya sa mga Diyos-Diyusan. Kaya nga, bumaba ang Panginoon para binigyan ka ng pagkakataon. At ito na ang pagkakataon, panghawakan mong mabuti ito, mga kapatid ko. Amen? Bakit? Hindi lahat tinawag, hindi lahat pinili. Kaya mapalad tayo, mga kapatid. So do not compromise. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, that he meditate day and night. 24/7, mga kapatid. Ugaliin niyo magbasa ng salita ng Diyos. Amen. Pag umaga, huwag cellphone. Biblia. Ang cellphone, di ka may ligtas niyan. Hindi magtuturo ng tama yan. Pero ito, pag itong hinawakan mo at binasa mo, 24/7, protection ng Diyos na sa iyo. Bakit? Pag napalugod mo ang Diyos, everything that you will ask from Him. Ang problema kaya hindi sinasagot ang panalangin kasi sabi ng Panginoon, because you ask amiss. Ibig sabihin, hindi tama yung hiningi mo. Dadasal ka pa naman na panalunin sa luto. Ay, hindi ka mananalo dyan. Sugal yan eh. Hello? Iba na. May sinabihan ng pastor dyan, Sister Sam. Nagano pa sa akin, sabi niya, Sir, alam mo, yung membro ko, nanalo sa luto. Nag-tight siya, sinabi niya, panalo sa luto. Anong sabi mo? Huwag nang ulitin. Pero tinanggap ko, parang si Cardinal Singh. O, di ba? Hello? Siguro hindi naman ako madimanda, di ba? Wala na si Cardinal eh. Tsaka totoo naman yun eh. Di ba? Yung offering nila galing sa waiting. Panahon ni Iraq. Praise God. Palakpak muna sa Panginoon. So, all godly actions begin with the renewing of the mind. Dito magsisimula. Kaya nga anong sabi ni Pablo doon sa taga-Roma, sa Roma 12, 1 at saka verses 1 and 2. I beseech you, brethren,
nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid, to present your body a living sacrifice. Take note of that word, sacrifice. Holy and acceptable, katanggap, banal, katanggap-tanggap. Kaya pag hindi ka namumuhay sa kabanalan, hindi ka katanggap-tanggap. God will reject you. Amen? Which is your what? Reasonable service. How? Sabi ng verse 2, by the renewing of your mind. Baguhin mo ang kaisipan mo. Dahil nagsisimula dito, sabi ko nga, right thinking produces right action. Pag mali ang nasa kaisipan, mali ang gagawin mo. Naintindihan? Naintindihan? May I remind everybody again, okay, that apostolic kingdom begins with attitude. An attitude is a choice. Kayo ang magdi-decide. Okay? Depende sa reaction mo. Because attitude is the right thinking and the right feeling. Nasa sa inyo yan, mga kapatid. Are you still there? Nag-alala ko, pero una na ako, di ba? Na hanggang alas 5 tayo rito. Hala? More? Hiningi mo yan, ha? Oh yes, nung nasa Batangas ako, yeah, yung kasama ko si Brother Rumi Dadula, patay na. Galit na yung pastor ng protestante sa akin. Kasi sabi niya, tawag sa akin pastor, pero hindi pa ako pastor. Kaya mainit akong mangaral. Okay, dun sa isang pamilya, ilang membro. Okay, panay tingin niya sa oras. Sabi niya, pastor, alas 11 na ng gabi. Matutulog na yung mga kapatiran. Ay, sumagot yung tatay. Ay, hindi po, pastor. Hayaan niyo siya. Anong inabot kami? Hanggang alas 3 na madaling araw. Pagkasalita ng Diyos, pag-usapan, mga kapatid. Kahit maghapon tayo rito. Now, hindi sa matagal, may karanasan ako sa Diyos, mga kapatid. I can shout to the whole world that God is good. Yes. Kaya nga pinagpapasalamat. Makita ko si Sister Pe. Nawala ka rin, no? Si Sister Aluna. Mga young people ito noon eh. Sir Aluna. Yun, pangiti-ngiti ka na yun. Masaya dito, lalo sa Muntinlupa Church. Kaya nagtataka ko kay Sister Juana. Sa tanda niya yun, makampuhin pa. Pagtihira Huwag ganon! Anong sa tagal mo na sa Panginoon, wala kang pinagtandaan. Diba, Sister Jocelyn? Hindi na ko nakatingin ka mukha mo kasi pareho kayo nakatingin. Palagpag mo na sa Panginoon. Hallelujah! Come on! And may I remind you also, apostolic kingdom begins with attitude. Okay? So, tayo bilang mamamayan ng tinatawag na heavenly kingdom, no? We are called to have the mind of Christ. Philippians 2:5. Okay? We are called, tinawag tayo para maging kaisipan natin mabago at ang kaisipan na papasok ay yung kaisipan ni Kristo. Okay? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Okay? Hello? Huh? Let us embody humility. Pagpapasakop. Hindi pagka nagtampo. Minsan, pag nagtampo, alis na, murmuring pa. May bagong church sa Mormon sa festival, oh. Doon ka magsimpa. Praise God. Let us embody obedience, endurance, and even praise, mga kapatid. Okay? Kanda labas na yung
ugat sa liig ni Pastor Russell dito. Sige ba, wag pa lang. Pero ako ito, ang tuwa. Okay? Pero sabi ko nga, hindi ako nanibago. Ay, noon pa. Okay? Itong si Jewel. Pataas-taas ka ng kamay. Sana manatili ka na, no? Kung ano pito eh. Manatili ka na. Kasi, ang ilaw, okay, ito, ang switch, on mo, ilaw. Off mo, patay. On, off, on, off. Anong mangyayari sa bumilya? Ha? Ganyan kayo. Simba hindi, simba hindi, simba hindi. Ha? Kaya nga may kanta eh. Doon sa turo mo kanina, sir. Anong sabi niya? I was glad when they... Anong sabi? I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. Kasi dito mga kapatid, kita nyo, sinong walang problema sa bahay nila? Nasaan kamay? Wala, lahat kayo may problema sa bahay. Konsumisyon ng mga anak. Pero pagdating dito, hala, bungisnis kayo ng bungisnis. Tawa kayo, may kagalakan eh. May pagkakaisa eh. May pagpapakumbaba eh. Amen? Alam niyo mga kapatid, pag nandun ako sa church, sa Bikutan, di ba babiyahe kami, pauwi. Sabi ko, ito na naman. Pagdating sa bahay, wala na akong kasama. Alam niyo, kausap ko. Yung aso ko, si Budoy, at saka yung mga manok ko. Sabi siguro ng kapitbahay, nasisiraan na itong kapitbahay ko. Pati atis, puno. Sabi ko sa atis, mamunga ka. Dahil kung hindi, puputulin kita. Namunga. Palagpig sa Panginoon. Akala nyo ha? 7! Ha? Palaging ang gagawin natin, mga kapatid ko, yung pagpapakumbaba, the will of God, not our will. Kaya huwag yung sariling kalooban natin. It is always the will of God, because when we obey the will of God, righteousness will follow. Yung katwiran ng Diyos ang susunod sa iyo. And that will be the time, yung sinasabi niya, anong sabi ng Panginoon? You are the salt. Okay? The book of Matthew, you are the light. Wala tayong ilaw. Pag sabi, ako pala ang ilaw. No! It is the reflection of light from Jesus, because Jesus is the light. Kung kayo si Jesus, it will reflect. Yung light na sa Kanya, magre-reflect sa inyo. Wala kang sariling light. Say amen? Intindihin po natin yan, mga kapatid. Say, praise the Lord. Now, there are two contending forces aware of the limited time. Kakaunti ng oras. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina yung sa prophecy. Take note what is happening around us, particularly Israel. Sa prophecy kasi, if you will read prophecy, dadapa ang Israel. Dadanak ang dugo dyan. Okay? Iiyak ang Israel. Okay? Ang US, ang tutulong lang. Kasi 12 princes ang all Arab nations. Okay? That will be the time. Pag umiyak na sila, God is a merciful God. Doon nila makilala. Kasi ilalahad niya mismo ang kanyang mga palad. Yung tama ng takot. Iiyak ang Israel. Doon ililigtas ng Diyos ang Israel. Payan niya yun. Hello? Tayo. Adapted lang tayo. Kung baga sa sanga, grafted lang tayo. Madaling putulin, madaling tanggalin. Kaya kailangan kumakit tayo ng gusto. Saan? Doon sa puno. Dahil pag hindi tayo kumapit, mapuputol tayo, mga kapatid. Ligligan ngayon, tandaan ninyo. Problema rito, trials dito, pagsubok dito, pagsubok doon. Pag hindi tayo kumapit,
Salamat. Wala pa akong narinig na sa pananampalataya ito sa United Pentecostal Church na nag-suicide. Pero tingnan ninyo, mahirap turuan mga kabataan ngayon. Kasi may tinatawag nilang Gen Z, kung anong mga yan, millennial, okay? Sa atin, iba dapat. Those are Gentiles. We are not Gentiles. We are Christians. Amen? Iba ang hintil sa Kristiyano. Dati hintil tayo. Okay? Pero nung nabautismahan tayo sa pangalan ni Kristo, Kristiyano na tayo. Lahat ng hindi nabautismahan sa pangalan ni Kristo, hindi Kristiyano. Huwag mong angkinin ng pagka-Kristiyano. Itong mga mamahayag, pati itong mga congressman, Kristiyano daw sila. Kristiyano. Your honor. Pinurakot mo ang punto sa flood control. Bihira, oh. Oo, nainis. Sa totoo lang. Okay? Kaya pag nag-uusap kami ni daddy mo, saan si John? Puro politika ang namin. Pinag-uusapan namin. Pero sa politika, ipapasok ko siya sa province. Sabi ni daddy niya, sana sila John. Sabi niya, oo. Sabi niya, ma, alam mo pare, si Barry, si Joe, si Kathleen, mga apo mo, kasi tandaan niyo 12 years below, hindi dapat bautismuhan. Wala pa sa age of account. Responsibilidad ng nanay at tatay yan. Pagka nag-backslide kayo, pati anak niyo, mapahamak. It is exemplified doon sa Book of Noah. Yung flood crisis. Okay? Kita mo mga sagkol naglutangan. Okay? Kaya, tingnan niyong mabuti ang relasyon niya sa Diyos para hindi mapahamak ang inyong mga anak. Okay? Sabi ko sa kanya, pare, maiwanan ka. Yung makita mo sa facial reaction niya kwento mo yan kay daddy mo. Sabi ko, ikaw at saka si Jeep, maiwan. Sinama ko na si Jeep kasi hindi nagsisipa si Jeep Samantalang nung bata yan, Do? Nag-ano yan, kasama si Jeep. Hindi si Marie pala! Marie! Hindi ko nakita. Siguro tulog na naman doon sa kotse. Matagal akong nag-Sunday school dito, mga kapatid. Kilala ko ang bawat mga nakaupo dyan na kapatiran, yung luma, kung tawagin. Diba, Nanay Aureng? Pag siya sa banyo, pag mga tuturo ka, sabi ni Mario, galit sa akin ba? Hoy, gising! Galit. Pero mabait yan, kumari ko na yan. Pagka nagpabunot ako, kasi takot ako magpabunot magaan ang kamay niya. Di katulad ni Joe, mabigat. Sakit. Palakpak muna sa Panginoon. Seryoso ako tawanan kayo ng tawanan. Seryoso ako. Seryoso ako sa salita ng Diyos Amen? Praise God. Ayan nyo kayo, malapit na akong matapos. More? More. Hindi mo Ang demonyo mismo, kinikilala niya na may gisina ang panahon. Kaya kita nyo, sabi ng mga pastor, nagkukumahog. Okay? Now remember this, sa eschatology, mga kapatid, may first resurrection at second resurrection. Okay? See to it na pagtunog ng huli ay yung huling tunog ng trumpeta, first resurrection, kasama kayo, kasama tayo. Then pagka inasa, anyway, may second resurrection, I challenge you. It will be the millennial kingdom. Ikukulong ang diablo sa pinakamalalim na balon. Pero pagdating ng millennial kingdom, pakakawalan yan para tuksoin ulit.
Kung hindi natukso ka nga sa una, hindi ka nakasama sa first, sa second pa. And God will roll with an iron rod. Rod of iron. Okay? Tandaan niyo ito mga kapatid, salita ito ng Diyos. Okay? Ito nga sabi ko, baka sakali na sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, maapektahan ang buhay ninyo. Para sa kabutihan, hindi para sa kapahamakan. Amen? Palakpak sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, we can see an escalating blatant campaign of deception through advancing technology. Nadidisip tayo dyan. Sa AI. Diba? Noon, anong mga kwan? Ngayon, AI na eh. Galit na galit ang mga bumbiro. Pero mo pinapress yung isang truck, nasusunog. Wang-wang yung mga bumbiro pagdating doon. Okay naman yung truck. Yung pala gawa ng AI. Ay, nagre-reklamo ang mga bumbiro. Oh, huwag niyong gawin yan. That's why I'm telling you, do not embrace the system of the world. Mapapahamak kayo dyan, mga kapatid. Huwag kayong makipaglaro. Kristiyano kayo. Panindigan ninyo ang pagiging Kristiyano ninyo. Si Amen? Dahil ang mga ito, I'm telling you this gadget, this advancement of technology will distract you and captivate you. Naintindihan nyo? Distract, ibig sabihin, mawawala ang focus nyo sa Panginoon. Kaya nga pag umaga, imbis na lumuhod, imbis na magbasa ng salita ng Diyos, anong hinahawakan nyo? Hindi dapat. Panghuling, hawakan nyo dapat sa maghapon yan. Unahin nyo ito. Hello? Unahin nyo ito. Megpin ang bilin ko dyan doon sa church. Sabi ko, sito tama yun dito. Wala dapat na mag-ano ng sipon. Maglilig. Walang dapat na ano. Do not distract your attention, your focus. Kailangan natin nakatutok sa Panginoon, mga kapatid. Say Amen! Okay? Now, I wholeheartedly believe that if we can pivot the church or turn the church, okay, towards the power of God and allow the Holy Spirit to move freely and fully, we can still snatch innumerable souls from destruction. Kaya nga, ako'y natuwa yung sinabi ni Pastor. Kahit medyo naantala yung evangelism nyo, still. Okay? Bakit? Maraming matapat sa inyo dito. Ang sabi ko, marami. Hindi ko sinabi na lahat. Naintindihan nyo? Ibig sabihin, ilan sa inyo hindi matapat? Hello? Lahat ng hindi matapat. Taas ang kamay? Maraming hindi matapat dito. Hindi nagsasabi ng totoo. Kasi, yan ang laban ko sa mga ateista eh. Kasi ang ateist daw, they do not believe God. The fact that you do not believe God, you believe in God. Yes. Simple logic, mga kapatid. Say Amen. Okay, magtatapos na ako rito. Mga minamahal. Parang si Almida, no? Remember, this is the kingdom of God. Okay? For the kingdom of God is not meat and drink. It's not food. It's not gadget. It's not the material thing. Okay? But what? Joy, peace, and righteousness in the Holy Spirit. Kaya pagkatapos nito, see to it, okay, na mapuspos kayo ng Espiritu Santo. And I encourage, I'm not going to decision for you, yung mga hindi pa nabautismuhan. Mamaya, baka mayroon pang hindi nabautismuhan dyan. Take the opportunity. Take the first opportunity, for opportunity knocks only once. Okay?
Siguruhin ninyo ang kaligtasan nyo habang maaga pa. Kasi, ang rapture, sabi ng Biblia, in a twinkling of an eye, we shall be, paano? We shall be changed from mortal to immortal. There will be weeping and gnashing of teeth. Magkakaroon ng iyakan pagdating ng araw na yan. Okay? Magkakaroon, mga kapatid. So bakit ka iiyak dito? Ha? Mantalang doon, pagdating doon, sabi niya, no more crying. Ha? Kaya sabi ni Pablo, which is far more better if you are with Christ. So endeavor, pursue. Okay? Layunin ng Diyos yan sa'yo. Hindi inisip ng tatay natin sa itaas para sa kapamakan natin, kundi puro sa kabutihan. Say amen? Amen. Ha? We cannot allow ourselves to be controlled by the spirit of the world or by the spirit of the flesh. No! Labanan mo ang laman na ito. Walk by spirit, not by flesh. Naintindihan niyo, mga kapatid? Nang ibig sabihin, it is not your lastly desire. Okay? But the heavenly purpose of God ang siyang mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay? In conclusion, brethren, thinking and being like Christ are requirement not only for an individual Christian but also for the corporate body of believers. Muntinlupa Church is a corporate body of believers. Kaya nga, soul, togetherness of soul, mga kapatid. Together, we need to think and act like one, like the person of Jesus Christ. Lahat tayo po tumayo.